paano mangyayari na may betrayal of public trust when the one being charged or being litigated is continuously gaining public trust despite the vilification and the attempt to destroy and disseminate or dissipate her public image. So yan illogical Kumbaga wala sa tono, no? Paano mo siya akusahan ng betrayal, pinagkanulo yung tiwala ng tao, pero ang tao sinasabi na hindi. Naniniwala kami diyan kami ay malaki ang aming belief diyan sa Vice Presidente. Sir, nakaka-4 na taon pa lang po yung ating Vice Presidente, pero ang tinatahak ng prosekusyon ay tila hinahalungkat yung mga previews niya ng mga records, ito sa financial records, at in fact kahapon napakita din ng lumabas ulit yung video ng sheriff. Tama ba yung ginawa ng prosekusyon na kunin yung mga nakaraang records ng ikalawang Pangulo, considering na yun nga, 4 na taon pa lang siya bilang isang Vice Presidente, sir? Alam mo, yun nga ang rito Kasi ang impeachment trial, sui generis, kakaiba siya, no? Although sinasabi, suppletory yung mga rules of court, ibig sabihin kailangan na nagagamit, no? Yung mga alituntunin, mga batas, regulasyon, no? Sa naturang pagdinig. Itong naman, malinaw naman sa sinasabi la every time they open their mouth, no? Itong mga prosecutors and counsel of the prosecutors na ang talagang target nila yung publiko, no? So the reason na nilalabas siguro nila yan, I can only surmise, na makuha nila yung atensyon ng publiko at hindi ka panipaniwala yung sinasabi nila. Merong tawag dyan noon It doesn't have to be true para lang, no? Para kumbaga bago sa mga Gen Z, emi-emi lang, no? Yung bema lang, no? So, yun ang kanilang ginagawa ngayon, part of their strategy na magoyo nila ang publiko into believing na talagang maraming kapalpakan, maraming hindi karapat-dapat si Vice President Duterte na manatili sa pwesto because meron siyang tinatawag nila kahapon na betrayal of public trust, no? And speaking of public trust, alam mo sa philosophy, kasi graduate ng philosophy yata si Director Matibag at iba pang mga abogado riyan na nasa loob ng tribunal, no? From the anong pangalan nito, from the prosecution, si Shell Jokna, I understand, is a philosophy graduate also sa under pre-law niya. Sinasabi nilang anong tawag nito? Anong pangalan niyan? Betrayal of public trust. Alam mo sa logic, kinakailangan magkaayos magkatono. Paano mangyayari na may betrayal of public trust when the one being charged or being litigated is continuously gaining public trust despite the vilification and the attempt to destroy and disseminate or dissipate her public image. So yan illogical Kumbaga wala sa tono, no? Paano mo siya akusahan ng betrayal, pinagkanulo yung tiwala ng tao, pero ang tao sinasabi na hindi. Naniniwala kami diyan kami ay malaki ang aming belief diyan sa Vice Presidente. So itong bagay na ito ay malaki ang kanilang kailangan trabahuin sa Article 2, kung di ako nagkakamali Article 2 pa, hindi pa. Ewan ko kung anong article nila, Article of Impeachment, pero kung ang subject ay ganoon, kasi si Mr. Matibag ba nagsabi na hindi porke mataas ang kanyang trust rating walang betrayal of public trust, no? Kasi lang yan simple lang ikaw ordinaryong tao ka, no? Kung hindi ka naniniwala dun tao sa tingin mo hindi ka mananalig doon.
pag tinanong ka na, believe ka ba kay Inday? Siyempre, sasabihin mo hindi. Pero ibang sinasabi ng tao, hindi believe kami sa kanya. Di ba? Parang balintuna, kumbaga sa Tagalog, Almar. Sir, balikan ko lang yung video doon sa sheriff. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa sinabi mo kanina na maliban sa gusto nilang mapatalsik yung ikalawang Pangulo, gusto rin nilang ipahiya, kaya nila binilik itong video kahit na hindi pa siya impeachable officer nung nangyari yung insidente na yon? Kasi tignan mo mismo si Deputy Lead Prosecutor Jokno ang nagsabi na ang talagang gusto nila ay anong tawag nito, ma-disqualify na si Inday no sa 2028. Kaya nga nag-submit sila ng Article of Impeachment number 2 na sinasabi lang balahura kung gumasto si Inday at hindi may paliwanag yung kanyang kayamanan kahit daw wala silang anong pangalan nito. Sinabit na katibayan. Kumbaga nung sila humihiling ng anong pangalan nito, ng subpoena diyan sa Senate Tribunal ay para silang para silang mga mangingisda na papalaot, ang dala nila ay dinamita pero wala silang pangsindi. So ang hinihiling nila ay masindihan yung mitya ng dinamita, maitapon sa gitna ng lawa o sa karagatan, nang sa ganoon ay makapanghuli sila ng maraming isda. And hopefully sa panghuli na pagpapasabog ng dinamitang yan, through the subpoena, ay makahagilap sila ng balyena. So yan ang very purpose. Kasi wala talaga silang naipakitang ebidensya. Although, MJ, meron na silang hawak eh. Pero silang hawak, nakuha na nila yan, yung sa AMLAC, yung sa bangko, lahat, no, asalin. Ang problema, nakuha nila yun sa illegal na pamamaraan kasi hindi sila allowed. Ngayon, ang ginagawa nila, humingi sila sa Senado, sa tribunal, ng subpoena to justify what they already have. Para hindi siya na maipresenta nila. Kasi kung ipipresenta nila, wala yung subpoena galing sa Senate, wala yung approval at walang approval ng presidente, hindi po pwede yun. Illegal po yun. So, that is also a one way of covering what they have illegally done in the House Justice Committee. So, anong tawag nito very, anong tawag niyan, scheming, so to speak, yung ginawa nila. And, dalawang bagay ang nangyari dyan. Number one, when Attorney Sison, kung di ako nagkakamali, Sheila Sison, asked the tribunal, the Senate Impeachment Tribunal, for a certified true copy because that can be used by them in the future or very soon, no? In filing a, anong tawag nito, a case before the Supreme Court and thus may be declaring what has been done as unconstitutional, no? Kasi nga malinaw ang anong tawag dito, ang sinasabi ng batas. And mind you, MJ Almar, ang batas diyan sa AMLAC, batas sa Bank Secrecy Law, ay gawa mismo ng Kongreso. And the last amendment to those particular laws were done in 2021 na karamihan ng mga nakaupong senador ngayon ay miyembro. At sila mismo nagsabi, hindi pwedeng may exemption. So kung hindi pwedeng may exemption, silang gumawa ng batas, bakit nila ngayon ini-exempt? So yun ang ultra beres anong tawag nito? Nag-uumpugan, no? Gusto mong bigyan sila, binibigyan mo sila ng subpoena para nang sa ganon ay ma-exempt sila doon sa ginawa mong batas, and yet ikaw yung gumawa ng batas. So I was waiting for that during the argument. Although binanggit yan in part ni Attorney Pua, pero hindi niya, alam mo, malumanay magsalita yung dalawang abogado, si Jokno at saka si Pua. Pero kung ikaw nakakaintindi sa simple logic, you don't have to be a lawyer to know that, you are the lawmaker. Sabi nga ni
Senator Soto, 29 years. Tama ba yun na tagagawa siya ng batas? Ikaw pala tagagawa ng batas, but ngayon ini-exempt mo siya sa batas na ginawa mo. So yan ang isang tanong. So kaya nakakaaliw na manood, makinig dyan sa impeachment trial because natututo ang mamamayan, no? Ng mga bagay-bagay na dati-dati ay hindi niya sukat akalain na magkakaroon siya ng pagkakataon to be educated on the legal ramifications of the goings on within the Senate Impeachment Tribunal, MJ Almara.